ng tao. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, wala kang karapatan na questionin kung sino ang gustong gamitin ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, mamahalin ko siya kahit hindi nyo siya mahal. Tatanggapin ko siya kung hindi nyo siya tatanggapin. Mahabag ako kung sino ang gusto kong kahabagan. You cannot comprehend the mystery of the will of God. That's why I'm here to tell you tonight, mga young people, I don't care who you are. I don't care ano ang background mo. I don't care ano ang kalagayan mo ngayon. God can save you. God can change you. God can bless you. God can use you. God can transform you. Kung ginamit ng Diyos ang isang prostitute, what's holding you back? Anong pumipigil sa iyo? Thinking na hindi ka gagamitin ng Panginoon. Huwag mo i-box ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong ilimit ang kakayahan ng Diyos. Kung sino ang may pananampalataya sa Kanya, God can make a way when there seems to be no way. Oh, hallelujah! At sa unang Korinto 27:29, ang sabi ng Bible, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal. Pahiyain ang marurunong. Pinili ang mga naturingang mahihina upang pahiyain ang malalakas. Ganun talaga, Pastor ng Diyos. No, nasa Bible school tayo. Ang dami nating mga classmate doon ng mga pasaway. Mapapaisip ka eh. Gagamitin ba ng Diyos itong mga to? Para mga demonyo, mga taong to. May future ba to? Hindi nagpipray, ang tamad-tamad, mga kapatid. Pasaway, tapos yung grades, puro palakol. Gagamitin ba to ng Panginoon? Mapapaisip ka eh. Pero mag-antay ka after ilang years, na-surprise ka, ginamit sila ng ating Panginoon, mga kapatid. Maraming mas matalino dyan sa labas, maraming mas mahusay dyan sa labas, pero bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Kasi ang mga hindi matatalino at hindi magagaling, talagang tatakbo yan sa prayer room, hihingi ng tulong sa Panginoon. Lord, maluoy ka, Ginoo. Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako magaling magsalita. Nanginginig yung tuhod ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Yan ang meron, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi ka man magaling or talented, pero pag makita ng Diyos ang iyong humility at ang iyong willingness, God will surprise you. God will show up His power in your life na ang mga tao, they cannot believe na ginamit ka ng Diyos. Hallelujah. Mag-ready lang kayo, mga kapatid. I believe, Pastor Vilmer, ang mga kaharap ko ngayon ay siguro mga uhugin pa. Siguro marami pang mga libag. Siguro mga bahog ilok pa kayo, mga kapatid. But I believe I'm facing right now a future pastor, a future evangelist, a future apostle, a future teacher, mga kapatid, na gagamitin ng ating Panginoon. All you need to have is faith. For you, it's impossible. But with God, all things are possible. Hallelujah. Pwede bang tulakin mo yung katabi mo, sabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Ganyan lang mukha mo, pero gagamitin ka ng Diyos. Sintonado ka man, gagamitin ka ng Diyos. Ano man ang kahinaan mo, gagamitin ka ng Diyos, mga kapatid. It's not how worthy you are, it's how willing you are. It's not how talented you are and how brilliant you are. It's how willing you are and say, Lord, hindi ako ang pinakamagaling, hindi ako ang pinakamatalino, pero gamitin mo ako, Panginoon. Use me, O God, for your glory. Hallelujah. Sino ang mag-akala na nung gusto ng Diyos magligtas ng isang tao sa Jericho, ang gagamitin niya ay isang prostitute bilang kanyang instrumento, mga kapatid? Stop believing the lies of the devil na binubulungan kayo na you are nothing, you are worthless,
wala kang impact sa generation mo. At pangalawa, huwag kayong makinig sa opinion ng ibang tao, sa sinasabi ng ibang tao. Yes, may flaws ka, may weakness ka, may failures ka. But I'm here to encourage you, God can use you in spite of your flaws. God can use you in spite of your weakness. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient to thee. Ano man ang iyong failures, sapat na ang grasya ng ating Panginoon. Huwag kang papayag na ang anino ng iyong nakaraan ay eclipse ang liwanag ng iyong kinabukasan. There's always hope in God. Nobody is irredeemable in the sight of the Lord. He can use anyone, everyone, anyone, mga kapatid, that has faith in Him. Hallelujah! Kaya kang gamitin ng ating Panginoon. Kaya nga lagi ko sinasabi, I'm a product of my past, but I'm not a prisoner of it. Produkto ako ng aking nakaraan, pero hindi ako bihag ng aking nakaraan, mga kapatid. Lahat dito ng may mga masaklap na nakaraan, pwede ba ikaway-kaway ang inyong kamay? Yung alam nyo may mga past kayo na hindi kayo proud, may mga past kayo na hindi magaganda. And let me tell you, in Jesus' name, lumaya ka na, mga kapatid. Huwag ka na magpapiyag sa nakaraan. Move forward, move upward, move on. My grace is sufficient. You are covered by the blood. You have the name of Jesus. You have the Word of God. Don't be a prisoner of your past. Oh, hallelujah. No matter how dark your past is, mga kapatid, there's always hope in the Lord. At kaya kang bigyan ng brand new future ng ating Panginoon. So here's what happened, mga kapatid. Inutusan na ng Diyos si Joshua, ito ang mission. What is the mission? Exterminate the Canaanites in Jericho. Pero bago natin sila lusubin, magpadala muna tayo ng 2 spies. Pwede ko bang 2 binata na gwapo? Yung alam niyong gwapo kayo. Sige po. Yung kumbinsido kang gwapo ka. Okay? Hindi siya kumbinsidong gwapo siya. Sige, tapangan niyo mga kapatid. Believe in yourself when nobody believes you. Ayan mga kapatid. Ito yung 2 gwapo. Hallelujah. Kayo yung 2 spies. Hallelujah. Sumugod kayo sa Jericho. Paano maglakad yung mga spies pag ganun-ganun? Dahan-dahan. Yan, ganyan. Medyo mabagal lang. Mahuhuli kayo ng ganyan. Patay kayo niyan. Bagalan nyo pa yung parang circumspectly. Yung parang pusa. Careful. Ayan. Yung 2 spies. Sumugod sa Jericho. Dito kayo. Dito kayo. Tapos nagtago kayo dyan. Now, kumalat sa Jericho, may mga marites sa Jericho, may 2 spies daw galing Israel. May nakapasok daw na 2 spies. Tapusin. Hinanap agad nila mga kapatid. Nasaan yung 2 spies na yun? Hallelujah. Yung hari doon ng Jericho, sabi, i-scout yung lugar, i-inspect yung lugar, kung nasaan yung 2 spies, at patayin nyo sila. At sige, kayo magtago muna kayo dyan. At hindi nila alam, mga kapatid, na yung pwesto kung saan sila ay nakapagtago ay doon sa bahay ng isang harlot na ang pangalan ay si Rahab. Doon sila napunta, mga kapatid, na nagsinungaling pa nga si Rahab. It does not mean na dinajustify ni Lord yung pagsisinungaling niya. Hallelujah! Pero mga kapatid, nung time na yon, nung hinahanap, dumating yung mga sundalo. May nakita ba kayo dyan? 2 spy galing Israel. Sabi ni Rahab, ako na lang yung Rahab, baka walang babae papayag maging Rahab. Sir, wala naman ako nakita dito. Parang andun ata. Somewhere up there, sir. Ganun ba? Kung may nakita kang 2 spy, pakisabi na lang, balitaan mo kami. Chat-chat na lang. So mga kapatid, umakyat doon yung 2 sundalo. Hallelujah. Humakas sila. Tapos itong 2 spies, mga kapatid, ay nagtatago. At habang nagtatago, kinakabahan. Paano kabahan? Kinakabahan. Nanginginig. Sucking their thumb. Ganun yun.
Gumanon ka. Sige. Yan, ganyan. Kinakabahan, mga kapatid. Andun yung dalawang spies, nagtatago, mga kapatid. Now, here's what happened. Nung nakita sila ni Rahab, sabi ni Rahab, bakit kayo nagtatago dyan? Hindi nyo ba alam na lahat kami ay takot na takot sa inyo? At ang sabi pa ni Rahab, that we are terrified and our hearts melted. We are demoralized. Tuwing naririnig lang yung pangalan na Israelites, kinakabahan kami. Tapos kayo, patago-tago dyan. Minsan, mga kapatid, kailangan mo makita ang sarili mo kung paano ka nakikita ng kaaway. Patalawan-talawan ka, pabebe ka, paimo-imo ka, mga kapatid. Pag-imo nga kayo, kunwari, imo. Imotero. Pa-imo kayo, pa-jejemon, pa-main character kayo, mga kapatid. Kala nyo sino kayong sikat, sino kayong bida, ang dami yung arte, at nag-aarte kayo. Wala namang nagmamahal sa akin. Wala namang may pakisakit. Hindi naman ako pinapansin. Habang ikaw depressed, habang ikaw ay nangangamba, mga kapatid, sa perspective ni Satanas, takot na takot siya sa iyo. Hear me, mga kapatid. Kaya ka binabanatan ni Satanas dahil takot siya sa iyo. He threatens you because he is afraid of you. Dahil alam ni Satanas, pag makabalik ka ulit sa ministry, yayanig na naman yung kanilang kaharian. Alam ni Satanas, pag bumangon ka at hawakan ng microphone na yan, something in the earth is going to shake. Kaya kayo binabanatan ni Satanas. Alam niyo kung bakit? Dahil kayo ay star player ng langit. Alam niyo ba sa laro, laging uunahin yung magaling. Di ba, boys? Mga basketball player? Pag yung kalaro niyo hindi naman makashoot, kahit ganun tumira, tas kapos, huwag niyo na bantayan niya, yan na yan. Pero yung magaling, yung scorer, anong pag-uusapan sa meeting? Balyahan na yan. Balian niyo na yan. Tanyo na yan para hindi na maano. Medyo tinatambakan na tayo dahil sa walang hiyang yan, mga kapatid. Pag-uusapan yung star player. That's why kayo, pag binabanatan kayo ni Satanas, huwag kayong mag-backslide, huwag kayong ma-depress, huwag kayong magpaiyak-iyak. Dapat nga ma-compliment ka na, uy. Dapat nga ma-flatter ka na, Satanas ha, ikaw ha, may nakita ka sa akin na hindi ko nakikita ha. Nakita niya yung anointing mo. Nakita niya yung gift mo. Nakita niya yung purpose mo. Nakita niya yung power na nasa iyo. Kaya ka binabanatan ni Satanas. Hindi dapat tayo ang matakot kay Satanas. Si Satanas ang dapat matakot sa apostolic young people. Pansinin nyo, mga young people, mga leaders, tingnan nyo, pag may ministry na kayo sa church, grabe kayo banatan ni Satanas. Babanasan kayo ng temptation, babanatan kayo ng mga trial sa buhay. Bakit? Ace player kayo. Star player ka ng langit, mga kapatid. Alam ni Satanas ang iyong potential. That's why I invite you, mga young people, kung pinabagsak kayo ni Satanas this week, bumangon ka ngayon. Mag-rest ba ka? Sabihin mo kay Satanas, Satanas, pinuruhan mo ako. Satanas, binanatan mo ako. Maganda ka ngayong gabi. Ibibigay ko ang the best worship ko. Ibibigay ko ang the best na pagpupuri ko. I'm gonna bounce back. I'm not gonna quit. I'm not gonna surrender. I will not give up. Balik kayo dyan. Magtago kayo. Mahuli kayo dyan. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes, ang pinaka-righteous thing na pwede yung magawa sa buhay nyo ay mag-bounce back. That's all, mga kapatid. For a just man
falleth 7 times. So what makes you righteous is not when you are not falling, but what makes you righteous is when you rise up when you fall. Rejoice not against me, O mine enemy, for when I fall, I shall arise. Banatan mo ako ng kaya mong banatan, Satanas, magpipreach pa rin ako. Banatan mo ako ng banatan, Satanas, kakanta pa rin ako. Banatan mo ako ng banatan, Satanas, magpupuri pa rin ako. Alam ko, ikaw ang takot sa akin. Woo! Kaya pag hindi kayo binabanatan ni Satanas, huwag kayong matuwa, mga kapatid. Huwag mo sabihin, walang ginagawa si Satanas sa akin. Takot na takot siya sa spirituality ko. Hindi! Kakampi na kasi kayo kaya hindi kanya binabanatan. Magkasama na kasi kayo. Pero basta may ginagawa ka sa Diyos, expect hell. Expect all hell will be loosened, mga kapatid. Gagawin lahat ng kaaway, ang kaya niyang gawin, mga kapatid. Pero bago matapos ang taong 2023, patutunayan natin, hindi siya nagtagumpay. And I'm still standing, but by the grace of God, I'm still praising, but by the grace of God, I'm still standing because of the mercy of God. Binanatan mo ako, Satanas. Hello, Satanas. Nandito ako sa youth rally ngayon. Nagpipreach. Don't give up, don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. Don't give up. Don't give up. Oh. Oh God. Sit down, mga kapatid. Watch. Ang sabi ni Rahab, don't you know that we are afraid of you? We have heard. See, narinig lang lahat ni Rahab dahil may marites lang. Yun lang, mga kapatid. Sabi niya, for we have heard, lumakad kayo doon sa Red Sea and you walk on a dry land. We have heard kung ano yung ginawa nyo kay Sihon at kay Og. You hear that, mga kapatid? May faith si Rahab hindi dahil nakabasa siya ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Wala siyang copy ng Torah, mga kapatid. Never na-meet ni Rahab si Moses, si Joshua. Never na tikman ni Rahab ang manna from heaven. But even though wala lahat yon, she believes. Bakit siya naniwala? Dahil may mga nagmarites lang sa kanya. Alam mo ba? Mga chismosa doon, mga prostitute. Uy, meron akong cup of tea. Maliban kay Katniel, ito pa, bagong update. Yung mga Israelites, tapos si Kim Chu. Ang daming marites, mga kapatid. Because faith cometh by hearing and hearing. Kaya make sure, mga young people, kung magmamarites kayo sa inyong church, kung magmamarites kayo sa inyong school, magmamarites kayo sa inyong work, hindi si Katniel, mga kapatid, hindi si Andrea Brillantes, hindi si Richard Gutierrez at Sara Labati. Ang imarites mo ay si Jesus. Ipagkalat mo si Jesus. Hindi kailangan ng mga classmates mo pumunta ng church para magkaroon ng faith. Hindi nila kailangan magbasa ng Bible para magkaroon ng faith. Marinig ka lang nila na dinadaldal mo ang kadakilaan ng Panginoon. They will believe God. That's why God loves Rahab. Because Rahab believes in her heart. After ng mga rumors na narinig niya, ang sabi ni Rahab, I know yung Diyos nyo ang totoong Diyos. Sabi ni Rahab, taga-Canaan ako. Pero yung mga rebulto namin, kita mo, dami naming rebulto dito, mga Barbie, mga ano. Kita nyo yan? Alam ko na hindi yan ang totoong Diyos. Mga bato lang yan, mga kahoy yan. Walang pakialam yan sa amin. Alam ko ang totoong Diyos ay yung Diyos nyo. Yung Diyos ng Israel. Yan ang tunay na Diyos.
And you become who you worship. Yung mga sumasamba sa bato, parang mga bato din sa church. Kita niyo ibang reliyon, maraming rebulto. Pagpasok sa church nila, para rin silang mga rebulto. Hindi rin gumagalaw. Pagdating sa church nila, para ding mga kahoy. Hindi sila gumagalaw. Bakit? Ganun ang kanilang Diyos. Hindi gumagalaw, nakaganon lang. So nakaganon lang din sila. Dahil hindi gumagalaw. You become who you worship. Pero ang pinagtataka ko, ang daming mga Pentecostals, hindi naniniwala sa rebulto, pero ngayon, parang mga rebulto. Kung Katoliko kayo, maintindihan ko kayo. Kung Baptist kayo, maintindihan ko kayo. Pero kung Apostolic, Pentecostal kayo, huwag kayong ganyan. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kung buhay ang iyong Diyos, bigyan mo siya ng buhay na pagsamba. Kung buhay ang iyong Diyos, bigyan mo siya ng buhay na pagpupuri. Walang statwa, walang statwa, walang statwa dito, walang statwa dito. Yes! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Ora bakasatayaralaha. Dito mga kapatid. Watch. Hallelujah. Kaya, what makes Rahab distinguished sa lahat ng tao sa Jericho is not because of her morality. She was not moral. She's immoral. Immoral. Ba't ibang lalaki ang kasama niya? Gabi-gabi. She is immoral. She is a prostitute. But why did God like her? Because God saw her faith. Nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Young people, hindi ka man perfect, we know that. Hindi ka man talented, hindi ka man pinakamatalino, hindi man ikaw ang pinaka-gifted sa pulpito. Pero pag makita ng Diyos ang iyong pagtuo, you can make a difference in your generation. You just need to believe God. Oh, hallelujah! 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 Watch mga kapatid. Hallelujah! Sabi niya, sige, after ng pagkatapos ng madaling araw, tayo na kayo. Habang yung mga taga-Jericho, mga tulog pa, dahan-dahan na kayong tumakas. Alright? So mga kapatid, dahan-dahan silang tumakas. Sige, labas kayo dito konti. Pero bago sila lumabas, sabi ni Rahab, ay, oops. Bago pala kayo lumabas, meron akong request. Yung dalawang spies nagtitinginan, kinakabahan, patay. Ito na. Tutoksohin na tayo. Baka hihingi ito ng kiss. Baka hihingi ito ng yakap. Patay na. Tukso. Tinginan kayo. Paano to? Tukso. Hallelujah. Sabi ng isa, ako na bahala. Hallelujah. Tinutokso iniisip nila tutoksoin sila. Pero alam niyo anong sabi ni Rahab? I have a request. Since tinago ko kayo, baka pwede ako makiusap. Ang sabi ni Rahab, pwede ba sa araw na sugurin niyo na kami dito sa Jericho, pwede mo bang iligtas yung papa ko? Pwede mo bang iligtas yung mama ko? Pwede mo bang iligtas yung mga kapatid ko? Pwede mo ba iligtas yung pamilya ko? Kahit prostitute siya sa mata ng tao, deep down in her heart, meron siyang magandang puso na maligtas ang kanyang pamilya. Huwag kang manghusga agad dahil lang sa nakikita mo sa surface, hindi mo alam ang intensyon ng bawat puso. Hindi mo alam ang motibo ng bawat puso.
At habang nag-iiyak-iyak doon si Rahab, si Lord na nasa langit ang pagganon. Wow, I like that. That's my girl. She's a potential. Sabi ng Diyos, potential siya na ilalagay ko sa aking genealogy. Gusto ko yung ganyan. Meron siyang mother's heart. Hallelujah. Sabi ni Rahab, I have faith in your God na ang Diyos ang tagapagligtas. Pero please, iligtas mo ang aking family. Anong sabi ng dalawa? Sure. No problem. Nakita namin ang iyong faith, pero meron din kaming request dahil meron kang faith. See? Ang totoong faith ay hindi lang yung naniniwala. Ang totoong faith ay yung sumusunod, mga kapatid. True faith is demonstrated to your obedience. Huwag kayong magsisigaw-sigaw ngayon yung people na naniniwala kayo, pero hindi kayo marunong sumunod sa papa nyo, hindi kayo marunong sumunod sa mama nyo, hindi kayo marunong sumunod sa pastor nyo, sa leader nyo. That's not faith. True faith is demonstrated to your obedience. For faith without work is dead. Sabi ng dalawang spies, alright, meron kang ang faith. Tingnan nga natin if that faith obeys. Because true faith obeys. Sa mga young people dito na may Holy Ghost pero hindi pa baptized, kung totoo ang faith mo, lumapit ka sa pastor mo mamaya at magsabi kang, magpabaptize na ako in water in Jesus' name. It's not the water baptism that saves you. It's your faith in Jesus that was manifested in water baptism. Water baptism is your public declaration of your faith. He that believeth and is baptized. It's not enough to believe. You have to be baptized. He that believeth and is baptized shall be saved. Dahil ang totoong may faith, sumusunod. So sabi ng dalawang spies, i-check nga natin kung totoo yung faith neto. Ito ang gagawin mo, Rahab. Para malaman namin na yung bahay na yan ay hindi namin lulusubin, magtali ka ng scarlet thread sa iyong window. Pwede ba pakitali? Tali mo dyan. Sige, lagi mo na dyan. Ay, may tali. Yan mga kapatid. Isabit mo yung scarlet thread sa iyong window. At papasukin mo lahat ng family mo sa loob ng inyong bahay. Now watch. And then ang sabi mga kapatid ng spies, pero pag hindi kayo sumunod at lumabas kayo sa bahay, sorry na lang, papatayin namin sila. And we are guiltless sa kanilang blood because you disobey. But if you obey, you and your family will be saved. May mga kamag-anak pa ba kayo na unbeliever? Yung mama mo ba hindi paligtas? Yung papa mo ba hindi paligtas? Who could tell? Baka ikaw ang gagamitin ng Diyos. Basta maging masunurin ka at maging faithful ka sa Panginoon, ikaw ang gagamitin ng Diyos for the salvation of your family. Just tie that scarlet thread in the window. Sabi na, mga spies, okay ba yun, Rahab? Sabi ni Rahab, sure, no problem. Sige na, magsilayas na kayo. Tumakas na kayo. Hallelujah. Okay, wag mo na kayo tumakas ng malayo. Diyan lang muna. Diyan muna, medyo malayo lang. Now what? Pag alis ng mga spies, shucks, kinikilig ako. Ang hindi alam ni Rahab, ang isa sa mga spies ay nagka-crush sa kanya. Sino kayong may crush sa akin? Hallelujah. Ang isa sa mga spies ay na-in love kay Rahab, harlot, maharot, mga kapatid. Hallelujah. Hindi alam ni Rahab na isa sa mga spies
ay na-starstruck na sa kanya. Tinamaan ng gusto, mga kapatid, kay Rahab. Ang pangalan ng spy na yon ay si Salmon. Mukha siyang isda, pero gwapo siya, mga kapatid. Kunwari, ikaw na lang si Salmon. Kunyari, naglalakad kayo, pabalik na kayo kay Kapitan Joshua. Sama kayo. Habang naglalakad yung dalawang spy, pauwi kay Joshua, ikaw tingin ka doon sa taas. Si Salmon, nakatulala, mga kapatid. Iniisip pa rin si Rahab. Sabi niya, "Oh Rahab." Oh, Rahab. "Oh Rahab, Rahab, Rahab. Oh, Rahab, Rahab, Rahab. How do I love thee, Rahab. How do I love thee, Rahab. Rahab, when I saw you, Rahab, when I saw you, I saw my future." I saw my future. Ano future? Future. Rahab, Rahab, I did not saw I did not saw a prostitute, a prostitute, but I saw but I saw a beautiful princess. a beautiful princess. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. In love, mga kapatid. Si Salmon, tinatawag na siya nung kasama niyang spy. Uy, noon sa man ka. Noon sa diha. Mga kapatid, hinahanap, mga kapatid. Ano nangyari dito? Andun si Salmon, mga kapatid. Natulala, na starstruck. Hallelujah kay Rahab. Pero mamaya na tayong magharot-harot. Balik muna kayo. Upo muna kayo doon. Hallelujah. Watch, mga kapatid. I want you to focus this. The scarlet thread. The crimson rope. Ilang araw na lang, pupuksuin na ang Jericho. Pero ang bahay na may nakataling kulay pula ay maliligtas, mga kapatid. Ilang araw na lang, lulusupin na ang Jericho. Pero ang may bahay na nagwagayway na kulay pura ay maliligtas, mga kapatid. Isn't that relevant sa ating panahon ngayon? Meron tayong mga lindol na walang tigil, merong pandemic, merong mga virus, grabe na yung signs of the last days, pero huwag kayong matakot, ang mga bahay na may kulay pula, ang mga bahay na may dugo ng ating Panginoon ay maliligtas. Huwag kang matakot sa lindol. You have the blood of Jesus. Huwag kang matakot sa trahedya. You have the blood of Jesus. Huwag kang matakot sa masasamang tao. You have the blood of Jesus. And it reaches to the highest mountains. And it flows to the lowest valley. The blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. Lahat ng may dugo ng Panginoon sumigaw. Lahat ng may dugo ng ating Panginoon, worship Him. Be not afraid. Be not afraid. Be not afraid. If you've got Jesus, hindi ka lang insured. You are assured. Oh, hallelujah. Oh God. Oh God. Hawas, mga kapatid, nung sisirain na ng Diyos ang Jericho, niligtas ng Diyos ang isang harlot at ang kanyang pamilya. Though ang kasalanan ni Rahab ay kasing lala ng mga kasama niya doon, but she believed in the one true God. You know, I believe, Pastor Vilmer, it's not in the Bible, but we could presume that the proof that Rahab worshiped the one true God ay yung after nung nag-alisan yung mga spies, hinanap agad ni Rahab yung mga rebulto nila. Hinanap niya yung mga idols. Hallelujah.
At ang sabi niya sa mga rebulto na yon, mga wala kayong kwenta. Isa-isa pinagtatapon niya sa basurahan, mga kapatid. Alam niyo yung mga idols? BTS, tapon. Blackpink, tapon. K-pop, tapon. Skastakli, tapon. Catherine Bernardo, tapon. Daniel Padilla, wow! Tapon. Lahat ng mga idols tinapon. At sinabi ni Rahab, mga kapatid, at that time, right now, I will no longer worship this false God. I will worship the one true God, the King of Israel, the maker of heaven and earth, the lily of the valley, the bright and morning star. That moment, ang sabi ni Rahab, there is no other God than the God of Israel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, even though si Rahab po ay makasalanan, but because sa grace ng Diyos at tinanggap niya by faith, nakatanggap siya ng salvation. Even though she was totally disqualified. She's not an Israelite, she's an immoral person, but she has faith. She believed God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him. Ang kaligtasan ay hindi para sa lahat. Ang kaligtasan ay para lang sa naniniwala. Ang kaligtasan ay para lang sa nananampalataya. Salvation is not for everyone. It's for anyone who believes. And it does not matter kung adulterer siya. It does not matter kung drug addict siya. It does not matter kung murderer siya. Ang dami niya napatay na tao. 5 minutes lang na manampalataya siya sa Diyos. That time, God will save that person who had faith in Him. They will be saved, mga kapatid, because of that faith. Hallelujah. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Hindi lang po may faith si Rahab, pero may faith siya na marunong sumunod. James 2:24-26, sinabi nga ni James, ginamit niyang illustration si Rahab. Ye see them that by works man is justified, not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works. She was justified because she believes, and the proof of her belief, she obeyed. She tied the scarlet thread in that window. At yan na nga. Tugtug, 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 tugtug. Atakin na nila Joshua, mga kapatid, yung lugar ng Jericho. Hallelujah. Pero sinugod ba nila agad? We know the story. Anong unang ginawa? They marched 7 times around the walls of Jericho. At habang pa-march sila, sana si Salmon? Salmon, balik dito. Salmon na isda, dito, balik. Hallelujah. Hindi ka na kasama. Wala ka na. Tapos na eksena mo. Bayad ka na ng 1.5. Lahat ka doon, mag-march ka. March. Pinamarch sila, mga kapatid. Talagang sundalo. Now wait. At habang nagmamarch ka, dumudungaw ka sa bintana ni Rahab. Inaabangan mo kailan siya magsasampay ng mga labahan niya. Inaabangan mo si Rahab. Dito, alika dito. Kunwari ako si Rahab. Bilang dumating si Rahab, buwagan na ng buhok. Nagsusuklay, mga kapatid, kahit kutuhin. Hallelujah. At habang nagsusuklay si Rahab, her hair was rippling in the wind, the sheer of her skin, the velvety of her eyes. At habang nakikita si Rahab, gumanon ka. Ano ba? Nakakainis to. Gumaganon si Rahab, naiinis kay Salmon. Tapos gumaganon si Salmon, love you. Ganun mo. Love you. Habang yung iba seryoso nagmamarch, si Salmon nagfa-flying kiss kay Rahab. Flying kiss.
flying kiss. Meron ka bang gustong i-flying kiss dito? No comment. Ano comment? So, i-flying kiss ulit kay Rehab. Dito kay Rehab. Si Rehab naman pakipot. Shh, ano pa? Kulit mo. Huwag na si Rehab, mga kapatid. Huwag niyo hanapin sa Bible to. Gawa-gawa ko lang to, mga kapatid. Hallelujah. Baka may hanapin niyo sa Bible, saan yung nag-flying kiss si Salmon? Baka tawagin niyo yung pastor niyo, mga kapatid. Mapagalitan ako. Hallelujah. Sige, march ulit. Habang nagmamarch, ganon, heart. Uy, ano ba? Huwag ka na, mag-march ka doon. Focus ka doon. Flying kiss ulit. Nakakainis to. Ganon. Balik ka na doon, Salmon. Hallelujah. At habang nagmamarch sila, mga kapatid, pagdating ng 7th time, nagbigay na ng instruction si Joshua. Sabi ni Joshua, makinig! In Joshua 5:16, 17, ang sabi ni Joshua, at the 7th time, the priest will blow the trumpet. Hina. Parang ganun, mga kapatid. Wala sa ayos yung trumpet ko. Low budget. Wala talaga. Blow the trumpet. At sabi ni Joshua, and I want you to shout, for the Lord has given you the city. For the Lord has given you the land. At parang ganyan, hindi na maawat, huwag pa nga sumigaw, nagsisigawan na eh. Pero ang sabi ni Joshua, stop, huwag mo na sumigaw. At ito, nasa Bible na to, hindi na ako gawa-gawa. Joshua 5:16, 17. Ang sabi ni Joshua, shout, for the Lord hath given you the city, but save the house of Rahab. Sugurin niyo na lahat. Patayin niyo na ang lahat. Pero pag makita niyo ang scarlet thread, don't touch it. Don't touch it. It is covered by the Lord. It is covered by God. It is covered by the power of Jesus. Maraming beses, gusto kang sirain ang kaaway, gusto kang patayin ang kaaway, pero sinabihan siya ng Diyos, Ops, hindi pwede, anak ko yan, anak ko yan, anak ko yan. Patayin mo na lahat ng gusto mong patayin, Satanas, wag lang yung anak ko. It is mine. Woo, hallelujah. I believe, Pastor Bilmer, ganun ang Diyos. Parang sa mga nag-online selling. Di ba pag may bibilin? Mine. I believe every time naglalakad ka at ang mga demonyo, gusto ka sugurin. Nakaganon ang Diyos. Mine. Hindi ka tinignan ni Lord ang sabi niya, that's my student. Hindi niya sinabi, that's my client. Alam niyo ang sabi ng Diyos, that's mine. That's mine. That's mine. No weapon formed against me shall prosper. For greater is He that is in me than he that is in the world. If God is with us, who can be against us? Oh Jesus. Hawas mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Joshua, go. Patayin niyo lahat, lalaki, babae, matanda, bata, lahat ng hayop, ubusin niyo. But save Rahab and the harlot. So, ibig sabihin, lahat ng tao na nasa bahay ni Rahab, safe. Hindi ba't napakaganda? Yung dating bahay ng prostitute, naging place of refuge. God can turn all your ugly stories into a marvelous story of grace. God can turn all your ugly chapters of your lives at gagamitin niya ng Diyos as a sanctuary of His presence. Dating bahay ng prostitute, naging bahay ng kaligtasan. Don't you underestimate the power of God in your life, mga kapatid.
At yun, nagsigawan na nga sila. Wah! Sigawan sila. And all the walls of Jericho tumbled down, mga kapatid, nagbagsakan. At sumugod sila, wow, tapusin. Pinatay lahat ng mga alagang hayop. Mga kapatid. Lahat ng mga lolo. Hallelujah. Mga babae. Mga manok. Mga kambing. Patay, mga kapatid. Kahit yung langgam, nang gumaganon yung langgam, pinatay yung langgam, mga kapatid. Ay, iba pala yung langgam dito. Yung ants. Hallelujah. Lumilipad pala yung langgam dito. Pinagpapatay lahat, mga kapatid. Walang tinira. And there was rumbling and there was booming all over the city of Jericho. Nagkakagulo na lahat. At sa loob ng bahay, nagpapanik na yung parents ni Rahab. Nagpapanik na yung mga kapatid ni Rahab. Sabi ng mga kapatid niya, paano na tayo dito? Mamatay na tayo. Nandiyan na yung mga Israelite. Papatayin na tayo. But I believe, mga kapatid, habang nagpapanik yung family ni Rahab, tumindig si Rahab. At ang sabi ni Rahab, nakita nyo to, pa? Nakita nyo to, ma? Papa, huwag kang matakot. Mama, huwag kang matakot. Hanggat nandito to, safe tayo. Mga kapatid ko, huwag kayong matakot. Hanggat nandito to, we are safe. Maraming beses kang in-encourage ng parents mo. Pero sana ngayon, mag-step up ka at i-encourage mo ang parents mo. At sabihin mo, Papa, Mama, matatapos ko yung pag-aaral ko in Jesus' name. Ayaw ka pala ka, Mama. Ayaw ka pala ka, Papa. Ang Ginoo, dili magpabaya sa ato. Jesus is in us. Woo! Kanina, harlot siya. Pero after ng ilang araw, naging heroine na siya. God can use you no matter who you are. God can change you no matter who you are. Maging faithful ka, maging tapat ka, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. God can save the prostitute. God can save the homosexuals. God can save the drug addicts. God can save anybody who has faith. Oh, hallelujah. Hallelujah. Watch, mga kapatid. And after ng ilang oras, the atmosphere was filled with thick clouds of dust and ashes. Smoke was billowing into the darkening sky. Houses and walls crumbled at tumbahan. Tumba lahat ng bahay, Pastor Wilmer. Lahat tumba. Daming patay sa labas. Nagkalat ang mga patay. Pero merong isang bahay doon na hindi nakatumba. May isang bahay doon na may nakalambitin na scarlet thread. Parang isang isla na palibutan ng bagyo na nanatiling matibay, mga kapatid. Yung bahay ni Harlot ay naligtas. Huwag matakot sa tsunami. Huwag matakot sa lindol. God is in control of everything. Watch, mga kapatid. And after nung ingay, lumabas sila. Lumabas si Rahab, lumabas yung papa niya, lumabas yung mama niya, mga kapatid niya. Nagre-rejoice sila, pumapalakpak sila. Pastor Bilmer, kunyari ikaw si Joshua, Captain Joshua. Sabi mga kapatid ni Rahab, thank you very much, Captain Joshua, thank you Joshua. Yung mga papa, mama ni salamat kaayo dong ha, salamat dong Joshua. Salamat yung mga kapatid, Captain Joshua. Thank you very much. But mamaya-maya, imbes na mag-rejoice si Rahab, napatigil siya. At nag-alala si Rahab. Sabi ni Rahab, patay, saan na pala kami pupunta ngayon? We have no place to go. Bawal na kami tumira sa Jericho. This belong to the Israelites. This is the promised land ng Diyos for them. And, Josh, baka, pwede ba? Pero sabi ni Joshua, pasensya na. Tao lang.
Tao lang. No, pasensya na. Pasensya na. Trabaho lang. Trabaho lang. Sabi ni Joshua, okay na kayo eh. Niligtas na kayo, di na namin kayo pinatay. Tapos ngayon, sasama-sama pa kayo. Di na po pwede. Canaanite kayo, idolater kayo, immoral si Rahab. Hindi ka po pwede, Rahab. You can come. You cannot join. So umiyak-iyak si Rahab, mga kapatid. Nagwo-worry siya. Saan na kami pupunta ngayon? Paano na si Papa ko? Paano na yung Mama ko? Paano na yung mga kapatid ko? Paano na kami mapuntahan? At nawala na ng pag-asa si Rahab. Pero bago siya mawala ng pag-asa, biglang may umubo sa likod. Salmon! Balik! Doon ka sa likod ko. Habang nag-iiyak-iyak si Rahab, sabi ni Salmon, sabi ni Salmon, Josh? nagulat si Rahab. Mga kapatid, pag talikod ni Rahab, si Salmon nakaluhod na. Pwede ba may babae mag-volunteer? Para na tayo na bakla nito eh. Sino pwede? Sige na, bilisan nyo para matapos na. Huwag yung igagaw. Oh, ikaw na. Sige na. Sige na, para mauwi na tayo. Diyos ko, may basketball pa. Talikod ka muna. Okay? Iyak-iyak, Rahab. Iyak-iyak. Kulang pa to sa workshop ni Ogie Diaz, mga kapatid. Hallelujah. Iyak-iyak, mga kapatid. Pero pag tingin mo sa likod, lights, camera, action. Rahab, will you marry me? Biglang nag-propose si Salmon kay Rahab. Salmon, ano ba? Salmon, nababaliw ka ba? Sabi ni Rahab, Salmon, okay ka lang? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo ba alam, Salmon, isa akong prostitute? Walang mag-aasawa ng prostitute, Salmon. I'm a prostitute. Sino mag-aasawa ng prostitute? I'm not marrying your past. I'm marrying your future. I'm not marrying your past. I'm marrying your future. Pag pinakasalan niya si Salmon, magkakaroon siya ng bagong reputasyon, bagong apelido, bagong bahay, bagong pamilya, at bagong Diyos na pinaglilingkuran. Hindi ba't ganon din ang storya ng ating mga buhay? Tayo rin ay makasalanan. Tayo rin ay marurumi. Pero biglang dumating si Jesus at ang sabi ni Jesus, will you marry me? At niyakap niya ako sa aking karumihan. Inibig niya ako nang hindi kayang tumbasan. Saksakan man ako ng kasamaan. Sukdulan ang biyaya ng Diyos. Olobo shakayaralaha.
Sabihin mo, Salmon, I saw a woman worthy of love. I saw a woman worthy of love. Please be my wife. Please be my wife. You are the woman You are the woman that I've waited for. that I've waited for. Mga girls, don't settle yourself for less. Merong magmamahal yan sa'yo, mga kapatid. Huwag mong pilitin, ipagsaksak yung sarili mo sa taong hindi ka pinapahalagahan. Maging tapat ka sa Diyos, may taong magmamahal sa'yo at tanggap ka kung sino ka. Okay. Tayo, Salmon. Lapit ka kay Rahab. Sabihin, yes, I will marry you. Yes, I will marry you. Uy, ba't ka kinikilig dyan? Hallelujah. Narrator. And Salmon brushed her tears away. Okay. Huwag na masyadong malapit. And Salmon took her hand, wag mo na siyang hawakan, dikit ka lang. Led her home, lakad, and love her forever. That is your story, mga kapatid. Hallelujah! I was a mess. I was a dirty sinner. But Jesus Christ said, I want to marry you. I want to marry you. Pag tinanong ka ng classmate mo, bakit hindi ka umiinom ng alak? Ang sabihin mo, I'm married. Pag tinanong ka, bakit hindi ka nagmumura? I'm married. Pag tinanong ka nila, bakit hindi ka gumagawa ng immoralidad? I'm married. You are married to Jesus Christ. We, the church, are the bride of Christ. Hindi natin to ginagawa dahil UPC tayo. Ginagawa natin to dahil inasawa tayo ng ating Panginoon. Oh God. Overtime na ako, tumayo tayo mga kapatid. Now watch. Wala mo na lalapit dito. Watch. Ang Hebrews 11 ay listahan ng mga halls of faith, ng mga champions sa faith. At alam natin sa Hebrews 11, nakalista lahat ng superstar doon. Si Abel, si Enoch, si Abraham, si Jacob, si Joseph. These are the superstars sa Bible. But I love it na in-include din sa Hebrews 11, by faith, Rahab. Burin mo ang ganda ng lineup. Abraham, Isaac, Joseph, Jacob, Joseph, tapos Rahab, prostitute. And I believe, in-intend yun ng Panginoon na isulat doon dahil ang sabi ng Diyos, ilagay nyo yan. That's my girl. That's my girl. That's my girl. She believes in me. She had faith in me. She believed that I'm the one true God. Put her. She is a champion of faith. Oh, hallelujah. Now watch. At pinakasalan ni Rahab si Salmon. At si Salmon, si Rahab, ang great-grandmother ni Boaz, na asawa ni Ruth. At si Ruth, ang great-grandmother ni David. At si Jesus ay nanggaling kay David, mga kapatid. Sa Joshua chapter 2, she is a harlot. Pagdating sa Matthew chapter 1, she is part of the messianic lineage of Jesus Christ. God
God can change your story. God can rewrite your story. God can change your story. God can change your story. Itaas ang dalawang kamay. Tapos na ako mag-preach. Now it's your time. Shout! Yes! That's it! That's it! That's it! That's it! Jesus is here! Jesus is here! Jesus is here! Will you marry me? I will give you a brand new future. Will you marry me? I will give you new hope. Will you marry me? You don't need to be perfect. You just need to have faith. Dito ang mga babae. Dito ang mga lalaki. Come close as you can. Bro. Young people, I want to tell you tonight, ito ang gusto sabihin ng Panginoon sa bawat isa. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Alam niya na may iba sa inyo nag-struggle sa pornography. Alam niya, may iba sa inyo nag-struggle sa lust, nag-struggle sa pride. But Jesus is here tonight. Where is your faith? Where is your faith? I can change you. I can redeem you. I can save you. Sa ilang sandali. Mga kapatid, wait lang po, wait lang. Pwede ba? Dito lang tayo, pero yung first row, ibigay natin sa mga wala pang Holy Ghost. Tapos yung mga may Holy Ghost na, pwede kayo sa third row, fourth row. I-assist natin. Hindi pwede na tayo lang mag-enjoy ng salvation. May mga tao ngayon ililigtas ng ating Panginoon. Yung hindi pa naka-receive ng Holy Ghost. Tapos mga youth president, pwede pakialalayan yung mga young people nyo na walang Holy Ghost. Pagtulungan natin sila ipag-pray na makatanggap sila ng Holy Ghost. Oh God, oh God, oh God. Taas ang dalawang kamay. Mananalangin muna tayo sa pagsisisi. And then mamaya after ko magbilang ng 1, 2, 3, yayanigin natin ang lugar na ito ng pagpupuri. Mag-pray muna tayo, mag-pray muna tayo. Amang banal, kami lumalapit sa iyo. Una sa lahat, kami nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Mula sa aming isip, sa salita, sa puso at sa gawa, kami ay nagkasala sa iyo. Kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. Patawarin mo kami at linisin mo kami. Upang ang aming pagsamba sa iyo ay maging buhay at katanggap-tanggap, Panginoon. Naniniwala ako sa iyong mga salita. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Lord, we humble ourselves.
Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa aming karumihan. Patawarin mo kami, Panginoon. Naniniwala kami ang iyong biyaya ay mas dakila sa aming kasalanan. Kaya sa oras na ito, tinatanggap namin ang iyong kapatawaran. Lord, I pray tonight by the authority of the Word of God, by the authority of the Word of God, and by the power of the name of Jesus, pour out your Spirit like never before. 1, 2, 3. In Jesus' name. Babae sa babae, habang hawak-hawak kayo ng kamay. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. At sama-sama natin maramdaman ang apoy, ang kuryente ng Holy Ghost. Now, one more time. Wala mo na magsiselfone, wala mo nang manunood, walang makikipagkwentuhan. Ang bawat isa ay magpapuspos ng Holy Ghost. Huwag kang uuwing hindi nag-speak in tongues. Huwag kang uuwing hindi nagsalita ng iba't ibang wika. Huwag kang uuwi na wala ang apoy ng Holy Ghost sa'yo. Sige, musicians, mamaya na lang muna kayo tumugtog. Magpuri muna tayo lahat sa Panginoon. There is hope for the Rahabs tonight. There is hope for the Rahabs. At the count of 3, let there be a tidal wave of praise and worship. By the authority of the Word of God, by the power of the name of Jesus, be filled with the Holy Ghost. 1, 2, 3. Yes! From my right to the left,
from the front to the back, from the north to the south, the east and the west. Let there be revival. Where is your faith? Where is your faith? Come on. Madayon sa pagdawat sa presensya sa Diyos. Sa mag-enjoy sa presensya sa Diyos sa atong palibot karon. Wala pa tanahuman. Atong i-enjoy ang moment, mga kaigsunan. Kagibisita kita sa Diyos na kagabi yun. You are free to shout. You can jump if you want. You can express yourself in any way you want. We are here to glorify the name of Jesus. Hallelujah. If you want to shout hallelujah, then you are free to do that. Mauna ang tayo mga ikson nga itong pasalamatan ng Diyos. Despite sa itong mga backgrounds, despite sa itong mga kahugaw, and yet kipili ka nga kung ipakaslan ka sa Diyos. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kinsa man ko Ginoo para imong pakaslan. Come on! Kinsa ta para pakaslan sa Diyos. Grabe ta kaugong background. Pero ang Diyos, gihanto ta, giluwas ta, gipakaslan ta. Hallelujah! Hallelujah! This is the right time to express ourselves before God. Come on. We are not done yet. The wave is not yet over. Yeah. Dagan ba mga young people diri karon? Somehow, wala pa kayo naka-express nilang kaugalingon. Pero hinumdumi, ang mensahe ang ipabot sa tuwa karon. Bisa kung sa takaugaw sa atong kinabuhi. Willing ka tuon sa Diyos. Willing ka tuon sa Diyos para luwason ka. Idugang bagyon ang kaluwasan sa imong pamilya. Yes, God! Wow! Oh, Jesus! What kind of love! Stop! Tinuod lang ang gugma ang kaya makabuhat, ana. Huwag ipakita na sa Diyos. Huwag ka ng gugma. Available ka na itong tanan. Karong kagabi yun, mga ikson. Yes. Yes. Come on. Yes. Come on. Yes. 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 We are not over yet. We are not over yet. We are not done yet. Woo! Ah! Gawin natin langit itong lugar na to. Oh, Jesus!
let's conclude this service with this old song that really, mga kapatid, describes kung ano nangyari kanina sa istorya natin. There is power, power. There is power, power. There is power, wonder-working power in the blood. Of the Lamb, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is Power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. there is power, Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. in the precious blood of the Lamb. The precious blood of the Lamb. Let's clap our hands to Jesus. Woo! What a night! What a blessed night! Woo! Ang sarap pang magwala rito! Woo! What a blessed night! Before ta mga igsoon mo uli or mo karoon ng closing prayer, I don't have my voice. Kinsang first time nga nakareceive sa Holy Ghost? First time. Pinakauna. Karon pa lang jud nakadawat, nakareceive sa gahom sa atong buhing nga Dios. Pataas ang kamot, pataas ang kamot. For the first timers. Taas ang kamot sa atong pinakauna. Karon pa lang yun. Sino, sir? Ayan. We have one here. Sa other side. Dalawa. We have, meron tayong dalawa. Isang, sino ba? Meron pa? Meron pa dyan? Meron pa dyan? Tatlo? Tatlo. Wala na iba? Alright. Palakpakan nato tong Diyos, mga igsoon. The one true God. The God of Rahab, the harlot. And the God of us all. Hallelujah, Jesus. May tatlo na first-timers. Sir? Meron tayong mga kapatid ko na nakareceive sa Holy Ghost. Pwede na ako makalingkod sa panandalian. Music team, palakpakan natin ang music team, mga kapatid. Wow. Napakahina naman ang palakpak na yan. Music team, palakpakan natin. Yan. I deserve that. Kung alam nyo lang mga kapatid ko, kung sa kay lisod ang ilang pag-practice every now and then. Thank you to Pastor Jack.